Kakapasok lang po mga boss mula sa Baris Arena, Astana, Kazakhstan, napanatili ni Janibek Alimkhanuly ang kanyang titulong IBF and WBO. Matapos niyang pabagsakin si Anuel Ngamisengwe sa round 1 sa isang left straight. Pero dahil isang undefeated itong si Anuel, gusto niyang ipakita sa bansang Kazakhstan na hindi siya basta-bastang fighter. Round 2 hanggang round 4, naging halos toe-to-toe na ang kanilang salpukan, ngunit sa pagsapit ng round 5, mga boss, muling nahagip ng kaliwa ang mukha nitong si Anuel. Muli na naman itong humandusay sa lona, pero matibay talaga nakuha niya pang tumayo. Pero sa pagkakataong ito, iba na ang nakikita ng referee sa mukha at lakad nitong si Anuel, halatang groggy pa, kaya itinigil na ng referee ang kanilang salpukan, dahilan upang mapanatili ni Alimkhanuly ang kanyang titulong IBF and WBO middleweight belt. Umaarangkada ang record sa 17 wins, 12 knockouts. Wala pa rin talo habang nalasap naman ni Anuel ang kanyang kauna-unahang talo. Undercard nga po diyan ang ating dalawang pambato na sila Maria, Teresa Pinile at Jason Canoy Manigos. Ngunit sa kasama ang palad, mga boss parehong natalo ang dalawa. At base nga po sa post nitong si Jason Canoy Manigos, mga boss, di man daw swerte sa laban, at least dito swerte naman daw siya. Ayan talaga pampabuhay ng dugo, sabi nila. Samantala, nagkita naman sila Jason Canoy Manigos at former WBO Bantamweight World Champion Zolani Tete. Matatandaan taong 2019, naglaban sila Tete at Casimero, kung saan niligpit ito ni Casimero sa loob ng round 3. Dahilan upang maging ganap na 3-division world champion si John Riel Casimero, habang birada naman sa caption ni Canoy Manigos, Zolane Tete. Pero nung naglaban daw sila ni Casimero o Tatski, umorong daw ang yagbol nitong si Tete at hindi nakuhang tumayo. Buhat noong 2019 nang matikman ni Tete ang makamandag na kamao ni John Riel Casimero, 2 taon din na hindi umakyat sa ring itong si Tete. Taong 2021 na ito bumalik at nagkaroon siya ng 2 laban sa super bantamweight at pareho niyang pinatulog ang dalawa. Ngunit ang masaklap mga boss, nahuling nagpositibo sa ipinagbabawal na dahon itong si Tete, dahilan ng pagkasuspende ng kanyang lisensya hanggang 4 na taon. So next year, baka maari nang makabalik sa ring itong si Tete.